Heyo, what's up mga kapatid? Magandang araw sa inyong lahat at muli magbibigay na naman po tayo ng mga reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga balita ang pinag-uusapan ngayon sa ating bansa mga kapatid. Etong source ng balitang panonoorin natin ay mula kay Pinas News Insider. Basahin ko yung title. Kakapasok lang, nagkagulo na President Marcos, Senator Jinggoy, Senator Bato, alam na, traidor, nagwala sa Senado. Uy. Yan ang ating bibigyan ng reaction mga tol. Dako muna ulit tayo sa mga usaping politika mga tol dito sa ating bansa. Tingnan natin kung ano na mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas mga kapatid. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Viral ngayon sa mundo ng social media ang umano'y balitang mga senador nagbabala na sisibakin at ipapakulong kung sino ang nagpakalat ng impormasyon at kung anong nangyari sa ginawang executive session sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, pinaiimbestigahan na ng mga senador sa Senate Committee on Ethics ang nakarating sa media na detalye mula sa isang executive session at maari di umanong ma-expel ang kung sino di umano sa mga senador ang responsable sa likod ng paglabas nito sa publiko. Ito'y matapos pumalag si Senator Jinggoy Estrada sa plenaryo nang lumabas ito sa artikulo ng Politico.com ang tungkol sa siyam na senador na di umano'y sumuporta sa pagbabalik di umano ng confidential fund budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Sipin mo, no? Sino kaya yung source nung Abante at Politico, no? Kasi syempre binalita nila yon bago nila ilabas at saka yung chief editor nila, 'di ba? Bago ilabas yung balitang yon, kailangan reliable yung source nila, 'di ba? So, ibig sabihin meron silang tiwala doon sa pinanggalingan ng source nila doon sa balitang yon na kinagagalit ngayon ng ating mga senator kung sino sa kanila kasi meron nga silang executive session na sila lang yung tao doon, syempre may kasamang mga ilang staff. Ngayon, may naglabas, sabi nila hindi naman daw totoo yung nilabas na balita nung mga media na yon, pero nagagalit sila kasi parang may nagtraidor nga sa kanila mga tol, di ba? So napakarami na nga nating problema, no, hindi pa nagkakasundo-sundo at meron pang mga nagtatraidor. Isa yan sa ikakabagsak talaga ng isang bansa no, kapag merong hindi tapat no? So, tuloy natin. Na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Kaya Senator Jinggoy Estrada, uminit ang ulo. Ayon sa kanya, dapat ipatawag sa Senado ang media outlet at ilahad sa kanila kung sino ang lumabag sa batas at nag-leak sa detalye ng kanilang ginawang executive session. At Senate Majority Leader, Senator Joel Villanueva, inilahad ang nilabag na batas. Ito ay sa ilalim ng Section 129 ng Senate Rules. Sino mang senador ang lumabag ay maaring ma-expel sa Senado sa 2/3 votes ng lahat ng mga senador. Dahil dito, Senator Bato de la Rosa tila sumabog sa galit at buong tapang na ipinahayag sa plenaryo na dapat managot ang responsable sa pag-leak ng impormasyon at tila nagdududa na ito sa kanyang kapwa senador at sa mga taong nasa loob ng executive session. Wala di umanong pakialam ito kung masira ang kanyang pangalan, basta't malaman kung sino ang nag-violate at kung maaari ikulong di umano ang media outlet hanggat hindi nito sinasabi kung sino ang nagbigay ng impormasyon dito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat ituro at pangalanan agad yung senador na yan o kung sino man yan. Dapat managot siya sa batas. Siguro ang naglabas ng leak na yan ay kontra kay VP Sara Duterte. May pinaplano talaga sila para lang masira ang unit team at matanggal siguro si VP Sara kung sino man yan
Paniguradong kampiyan sa mga dilawang ping, dapat matanggal na agad yan at managot sa batas. Biruin mo, ang pinakakailangan ng Pilipinas ay pagkakaisa, mga tol. Dahil yan ang pinakamatindi nating sandata kontra sa mga mananakop. Diba? Kontra sa lahat ng bagay, kahirapan, sa mga kalamidad, diba? Pagkakaisa talaga ang kailangan, mga tol eh. Pero paano magkakaisa ang mamamayan, mga tol? Kung dito sa loob ng gobyerno natin ay may mga nababalitaan tayong ganito, di ba? Wala silang pagkakaisa at merong nanglalaglag sa kanila. No, sabihin na natin hindi isa sa mga senator, pero syempre, andiyan dyan yung mga staff, andiyan dyan yung ibang mga empleyado na para syempre sa extra money. Kasi syempre may bayad yun kapag magbibigay ka ng scoop sa isang media outlet. May ano yan, may bayad yan, mga tol, syempre. So para sa ganun, pwedeng ikasama o ikapahamak ng pinagtatrabahuan mo o pwedeng siguro by ano naman, hindi naman siguro niya intensyon na hindi niya rin siguro akalain na magiging ganito. Pero syempre kung matagal ka na diyan sa trabaho mo, alam mo kapag nasa executive session, eh hindi mo dapat 'yan i-public, 'di ba? Eh kaso ibinigay niya siguro matindi pangangailangan. Kung ano 'yan kung staff 'yan. Pero kung senator 'yan, ayan na, pwede siya ma-expel. Ano ba mangyayari pag na-expel, no? Comment nga kayo sa baba. Ituro mo na, Senator Bato, ang traidor dyan para malaman na ng taong bayan. Kaya masisira ang Senado dahil hindi nyo pinangalanan. Huwag nang paimbestigahan dahil alam nyo na kung sino yan. Huwag kayong matakot, ilantad nyo ang katotohanan sa publiko at magkaalaman na. Dapat ding ipasara at managot ang media na nagpalabas ng mga balita na yan para wag nang pamarisan pa ng iba. Grabe naman para ipasara at yung media. Eh hindi naman nila din ano yun. Pero syempre dapat maging responsable sila sa balita nila. Lalo na kung media talaga sila, di ba? Hindi naman sila katulad ng mga vlogger na by own opinion and ano lang, di ba? Own opinion and own criticism and reaction. Pero pag mga media kasi may nagre-regulate dyan at saka aral yung mga yan, pinag-aralan nila sa eskwelahan yan eh. Diba? So dapat maayos din yan. Pero sa palagay ko hindi naman para sa ipasara, para lang dito sa bagay na to, no? So tuloy natin. Managot na ang dapat managot at matanggal ang dapat matanggal. Traidor sa bayan yan. Wala namang ibang baguhan dyan, kundi si Rapi Tulfo at Senator Robin Padilla. At siguro, ang mga staff dyan sa loob ng Senado. Dapat na talagang ituro ang pangalan ng traidor dyan at ilantad sa publiko nang malaman na ang katotohanan. Kaya panawagan naming mga ordinaryong tao lang na managot yan at makulong dapat. Grabe! Dapat matanggal na kaagad yan at makasuhan ang traidor na yan. Kitang-kita sa mata at pahayag pa lang ni Senator Bato na alam niya na kung sino yung traidor na yan. Wala namang ibang baguhan na senador dyan sa Senado. Kaya alam na natin kung sino yan. Grabe. Tandaan nyo, walang lihim na hindi mabubunyag. Lalabas din ang katotohanan. Nagwawala po sa galit, no? Ito pong si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Dahil ang tagal niya na raw po sa Senado, ngayon lang may nag-leak sa kanilang tinatawag na executive session. Punta po tayo rito sa Senado. Yung binalita po natin kaninang hapon na may 9 na senador, no? Nilik. 'Di ba may nag-leak sa Politico? Binanggit nila yung source natin Politico Nag-leak po ito daw sa hindi yan. Yung isang balita. Yung kaninang binalita natin na 9 na senador, yung balak ibalik yung ating 9 na senador yung may balak magbalik ng ating saan ba yun? Basta sa Politico yun Confidential fund. Nagalit po si Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jinggoy, etong mga pinag-usapan natin, yan palang tungkol dyan, no? Sa executive session pala yan. For the first time. Sa executive session ng Senado at saka kahit na ng Kongreso. Alam niyo po, walang nakakalabas doon, no? Walang nakakalabas doon pag sinabi po ng Senado na executive session. Lihim po 'yun para sa kanila lang. Closed door, parang tinalakay po doon. Galit na galit po si si Jinggoy.
Bakit nyo nilik sa media? Yung akala natin, kwentuhan lang, yung pala, pinag-usapan talaga yun. Sa executive session po, bawal pong ilabas yun. Maliwanag po yung rules. Sino mang senador, na nagpatunayan na nag-leak nung pinag-usapan nila sa executive session, pwede pong matanggal sa pwesto. Sa botong 3/4 ng Senado. Nako. Ganun po kalala yun. Yung paglabag na yan. Teka lang, nagtataka lang ako. Sabi ni Jinggoy, inulit-ulit niya eh. Ang tagal ko ng senador. Matagal na tayo nag-executive session. Walang nakakalabas kahit na ano. Ngayon lang. Ngayon lang? Teka muna. May mga bago bang senador na ngayon lang naging senador? Oh. Wala akong maisip. Di ba? Pucha, grabe yun. Oh. Delikado po yan kasi alam niyo po mga pinag-uusapan dyan, mga confidential. O, tignan nyo confidential. Ibig sabihin, bawal malaman ng marami. Bawal malaman ng, bukod sa mga senador, wala na dapat ibang makaalam. Mhm. Kaya iimbestigahan po nila to. Yung kinuna natin ng source kanina na politiko, isasalang nila sa Senado kung saan nila nakuha yung source nila. At pag senador po yan, pwede po nilang isalang yan by 3/4. Pwede po matanggal yung senador na yan. Kasi mga pinag-uusapan po dyan sa executive session, mga ano po mga talagang pwede pong makasira sa bayan, pwede pong ikabagsak ng Pilipinas, no? Katulad niyan, galit na galit sila. Very sensitive. Pinag-usapan lang natin yung executive, paano na palabas. So, totoo po yun. Meron talagang mga senador na gustong ibalik yung confidential fund. Pero ang sabi naman ni Senator Jinggoy ay hindi daw totoo, wala daw katotohanan yung lumabas na balita, no? Hindi daw nila pinag-usapan talaga yon. Kaya yun ang ikinagagalit niya kasi nasisira sila, no? Alam ko yun ang naaalala ko mga tol doon sa sinasabi ni Senator Jinggoy. Hindi na po yan. Katapusan ng mundo. Hindi na po biro yun, no? Yung executive session ay ilik na sa media. Wala na po ngayon. Sabi nga ni Senator Bato, isa sa kanyang mga reaction doon. Mahirap na po ako, parang ayaw ko na magsalita sa executive session. Meron palang naglilik, no? Nung mga pinag-uusapan natin ay pwede na palang iparating ngayon sa media. Kaya talagang maling-mali po yun, no? Kasi marami po sa executive session, pag yung mga delikado po, yung pag nalaman ng kalaban, maaari pong ikabagsak ng Pilipinas. Pucha, doon po pinag-uusapan. Mhm. Kaya mga humihingi, teka lang po, executive session na lang po, doon ko po sasabihin ng lahat. Yung pala, pwede na nyong ilik. Hindi po pwede yun. No? Anong uri na ng Senado? Ayan po. Tapos parang lang si Subiri, parang clueless siya kung ano yung gagawin. Dapat magalit siya, mas galit pa si Jinggoy. Iba nasa isip ni Subiri kung paano siya susunod na. Anyways, mukhang yung pag-asa natin na mawala, mabalik yung confidential fund, hindi natin alam kasi kung yun na yun, kung siyam lang di ba? Kasi kung may iba pa, dapat sinabi na Kaya hindi po natin wala na pong tiwala sila sa isa't isa. Mhm. Isa po sa kanila naghudas. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Hindi na natin alam. Pero delikado po yun. Traidor na pala. Mas malupit po yun. No? Traidorin mo yung kapwa mo senador. Kaya napag-uusapan din naman ng traidor, no? Dumarami na talaga traidor. Ay, nako. Ano na ba nangyayari sa Ano ba nangyayari? ano na nangyayari sa atin ngayon? Okay. Ano na nga ba nangyayari sa bansang Pilipinas, mga tol? Kung kailan, no, sa panahon natin ngayon dapat mas lalo tayong magkaisa, 'di ba? Dahil nga
nagbabanta o nagbabadya yung mga sakupan, 'di ba? Lalo-lalo na ngayon problema natin ng China. Eh dito pa lang sa ating Senado, 'di ba? Sa executive session nila na pwede naman wag na magmarites, 'di ba? Kung ano yung mga napag-usapan doon, eh doon na lang. May mga senator dito bago naman dapat maging senator 'to, alam nila yung rules nila, alam nila yung batas nila, eh. Pero sabi nga ng mga nagko-comment, sino lang ba yung mga bago diyan? Well, dapat alam alam din ng mga yon. Lalo-lalo na yung mga staff diyan, matagal na, alam na rin nila yung mga rules diyan. 'Pag executive session, bawal lumabas yung mga napag-usapan nila do'n. Totoo man o hindi, 'di ba? So, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.